Hi guys, Leonard here from NutriHydro, your quality improvement engineer. Today, nandito tayo sa CRP Hydroponics with Miss Cristina Padua. Okay? Ang pag-uusapan natin ngayon is yung isang subject when it comes to lettuce cultivation. Okay? And si Cristina ang i-explain niya sa atin kung ano ang hardening. Bakit dumadaan ang mga halaman sa hardening? Ano yung mga steps na kailangan in preparation for hardening. So please, being an expert, can you tell us more about sa hardening stage and hardening process? So happy growing everyone! So I'm Cristina, a fellow grower here from Caloocan City. So nakikita po ninyo yung ating open rooftop garden. So when we talk about hardening, the first term that comes in our mind is conditioning. So we condition our seedlings to prepare them for transplanting and to prepare them to withstand the outside environment, which is the strong winds, the fluctuating temperature, the strong heat of the sun. Yeah. So, kailangan po strengthen natin. Yung main purpose ng hardening is strengthening the stems and the leaves of our plants or our seedlings specifically to withstand the outside environment. Ano mangyayari kapag hindi siya na-harden ng maayos? So, ang number one yan is malalanta yung ating tanim. Hindi niya makakayanan yung init sa outside environment. Nagbabago po yung ating panahon ngayon, nagkakaroon tayo ng climate change. So, kailangan sa seedlings pa lang ay matibay na yung ating mga tanim. Ito yung stage na before transplanting. Yes, tama? sir. Okay. Opo. Prior to transplanting. Okay. Ano yung mga certain things to consider para mas makasiguro na proper talaga yung hardening nung seedling? Yes, sir. So upon germination, we have the examples here. 3 days old seedlings, mustasa. Ito mustasa. Yeah. Yes, sir. We have the lettuce. We have the 3 days old basil. Oh, okay. So hina-harden din pala ang basil. Yes, so basically lahat ng halaman na Yes, sir. Even direct sowing, pwede silang i-harden kasi po hardening is gradually exposing the seedlings into the sunlight para mas matibay sila for the next 15 days. Kaya na nila withstand the strong winds. Kagaya po na nabanggit natin kanina, yung fluctuating, nagbabago po yung temperature natin, yung ambient temperature natin, nagbabago po lahat ng mga outside parameters na kailangan harapin ng ating mga seedlings para maging maganda yung tubo nila hanggang sa harvest time. Miss Cristina, can you elaborate? Pasensya ka na ha. This is for the benefit of those na newbies talaga. Yes, the people who are trying to do some research bago nila gawin. Napansin ko kasi dito yan. Meron na siyang 2 dahon. Yes, sir. So doon ba mag-uumpisa ang hardening stage para maging ready siya? So yung practice po natin ngayon dito mga ka-growers, upon germination, hina-harden na natin. So gradually exposing into the sunlight yung ating mga seedlings. For the first day, yung germination nila, we exposing the seedlings 3 hours a day. And then gradually, ibig sabihin kinabukasan, the following days, 4 hours, and then the following is 5 hours. So hindi po agad-agad natin ina-expose sa full day sunlight yung ating mga seedlings. Gradually exposing natin sila para hindi sila mabigla. And then, kailangan din sa hardening yung Swiss word, sir. Pamilya po ba ka Swiss word na logum? Ibig sabihin, not too little, not too much. Ibig sabihin, i-observe din natin yung sa nutrient solutions and then yung water. Hindi natin kailangan lunurin yung ating mga seedlings habang nakabatang feeding. Kagaya po nito, kailangan sapat lang yung moisture na nakukuha ng ating mga seedlings habang ini-expose natin sila sa sunlight. Nabanggit mo kanina yung yung sa nutrients. So, yes, sir. Hindi pa siya full strength. Ilan dapat ang strength niya? Ang practice po natin sa dito sa ating rooftop garden ay nagpo-full strength na tayo upon germination. Upon germination, full strength na siya. Full strength na dahil ang purpose natin is pare-parehas yung laki ng mga seedlings. Mapapansin nyo lang po dito, hindi po 100% kasi po meron tayong mga factors din bakit hindi 100% yung ating mga germination ng ating mga seeds. Pwedeng sa seeds ang problem, pwedeng sa kung paano natin sinaw o pipinunla yung ating mga seedlings. Pwede rin mga ibang factors. So, mapapansin po ninyo at 3 days, hindi naman po leggy yung ating mga maaraw ngayon seedlings. Kahit po, ilang araw na last week, sir, 1 week po na maulan, kaya medyo leggy yung ating ibang mga seedlings dun sa kabilang side. Kaya po ito in-expose natin. Then, kanina po,
mga 4 hours na po ito ngayon Aha, dito aha. sa sunlight, bukas mga 5 hours sila, gano'n. Gradual Kasi iba po talaga. yung init dito sa 3rd floor and then meron tayong heat coming from the slab, the The slab, flooring, yeah, oo, heat, correct. directly heat from the sun. So, kailangan po, i-maintain natin na hindi masyadong exposed yung ating seedlings. I So see, I see. Now, matanong ko naman, ano yung may we know kung ano yung preparation mo sa medium mo 'no, para ma-ensure na yes, sir. merong mataas yung May tutubo. germination rate mo at meron kang iha-harden na Yes. ano, The first na thing to tanim? do is we ensure that our medium, kung kukupit naman yan, kung gagamit kayo ng ibang medium, kailangan naka-sterilize. Pwede po ninyong pakuluan na at least 20 minutes or pwede kayong gumamit ng hydrogen peroxide, yung 12% hydrogen peroxide in Nutrihydro, para ma-ensure natin na sterilize yung ating gagamiting medium. Ibababad natin sa 21 ml per liter ng dilution na Mhm, tubig. mhm. So, 24 hours po natin ibababad and then ready na yun na pagpunlaan natin. So, napakasimple lang po, 'di na tayo magpapakulo ng ating medium. I see, I see. Tapos i-add ko rin, may nabanggit ka kanina na ano, na Yes, sir. gumagamit ka pala ng Subamo. Can you help us out kung ano, kung paano mo siya na-integrate with the hardening stage ng Yes. ano, ng Aha. halaman? Yeah. Yung ating Subamo, di-dilute tayo ng Subamo, 1/2 teaspoon or kalahating kutsarita sa 20 liters of water and then rest tayo ng 2 hours before natin pam-vapor ng ating kokopit. Ano binababad mo, ini-spray Binababad o natin, sir, sa hmm, Subamo, oo, yung dilution ng oo, Subamo, yung ating kokopit na medium and then after 1 hour, yung aking mm, practice, oo, saka ko siya saka mo gagamitin. siya gagamitin. Pagpupulaan, kailangan ma-ensure natin yung quality ng ating pagpupulaan, yung medium Oo, natin, oo. assured tayo na hindi agad ito mapapasukan ng mga root diseases. Yun nga, Yes, buti sir. nga nabanggit mo So, nga isa kanina, sa yeah. kapag hindi po ninyo na-sterilize mabuti ang inyong medium, papasok na po diyan yung mga fungal disease habang nasa hardening stage pa lang. So, malaking Oo, problems na po 'yan. oo, So, hardening talaga is, a big task in oo, gardening. So, dito po mag-uumpisa yung mga seedlings. Kapag hindi po agad na-sterilize or napansin na mm, hindi maganda yung inyong medium, oo. doon na po kayo magkakaroon ng problem sa root diseases pa lang. So dapat ano pa lang, sa umpisa pa lang i-integrate na Yes, kaagad sir. yung Opo, meron na bioprotection, tayong yeah. intervention. Aha, Yeah. wonderful, good to know. So ibig sabihin tapos kaya nandito kami, mga napansin ko kasi, may mga takip, may mga ano ba yan, Yung kumot ba mga yan or something? ano, sir, garden net. Oo, tapos ang tinanong ko sa'yo kanina 'di ba, Yes, sir. tapos sabi mo akala ko it's ano for against the insects Yes, or sir. hindi pala, Against against sa mga ibon Maya pala, birds. Yes, kasi sir. kinakain din pala Yes po, nila. isa rin po ito sa mga Ah, katulad natin na walang greenhouse. oo, Isa po sa protective, procedure at protective, measures natin na oo. lagyan ng net, yung ating mga seedlings kasi po 'pag pinabayaan niyo po 'to ng isang oras, ubos na po lahat. Oo, lalo yes, yes, exactly. Ayan, Ano naman yung mga what not to do when it comes to hardening? yes. Oo, First, yung mga dapat kailangan iwasan. po hindi ma-overwater yung ating mga seedlings. Kailangan yung sapat lang, yung ma-maintain lang natin yung moisture ng ating mga seedlings, not overwater. Kasi po kapagka nag-overwater, yan na yung problems na dumping off. Oo, oo. Ayan, nagkakaroon na ng fungal disease yung ating medium, yung ating mga seedlings, and namamatay na yung mismong stem nila. How do we know kung sobra-sobra siya sa moisture? Puwede Ayan. pang 'pag ginanon mo is basa or So, something kailangan, sir, or hindi siya lubog na lubog. Then, pag nag-pinch kayo, oh, kailangan talaga konti lang yung moisture, yung can sapat you lang ano, na 'pag ginanon so we can show it to them? ayan, Papaano 'pag ginanyan basa ba or yeah, ayan. yan? Sakto lang, sir, nabasa siya. Not too much. Kapag wala na kayong makikitang tubig dito sa Uh-huh. mismong tray. And then, ayan lang po yung level ng ating tubig. Mababaw lang talaga. Mababaw lang Mhm, siya. And then, mhm. continuous spray lang po sa ibabaw, yung ating misting, lalo na po 'pag hot weather. Kasi may tendency po na natutuyuan yung ibabaw ng ating mga seedlings. Tapos 'pag natuyo naman siya mano-notice naman natin yung kasi magla-lighten off ito, 'di Yes, sir, ba? tama. Magla-lighten Yes siya. po. So, Kasi this ayan. is, coco peat, 'di ba? Yes, sir. Oo, so magiging ano siya parang light brown and ano, parang magiging ganyan Opo. ang kulay niya. Yes, So, sir. indication na 'yun na kulang na siya ng moisture. So, Mm. pagkatapos ng gano'n, of course, you have to spray na Yes, kung sir. or tsaka dagdagan nga ng ano. Anything else that we should know para sa mga ating sa ating mga baguhan Yes, na sa mga ano, baguhan natin, sa tsaka mga mga tips fellow natin? growers, Yeah. kailangan po, tignan natin mabuti kung may mga bugs na. Minsan nagkaka-bugs din po yung Yeah, ating mga coco peat, yung medium natin habang oo. nasa hardening. Kapagka may bugs na,
kailangan eliminate na yung mismong seedlings, yung mismong medium natin. Oo. And then observe the seedlings the next following day kung mayroong mga spreading or dumadami ba yung mga bugs. Oo. Minsan po may na-observe tayong mga bugs. Yun po minsan cause ng mga hindi natin na-sterilize din mabuti yung cockpit, nagmamadali tayo, nag-south tayo kaagad. Oo. So may mga tendency nagkakaroon ng bugs din yung ating mga cockpit. I see. Tapos maiba naman tayo ng kaunti. Ito, gumamit ka ng seedling tray. Yes, sir. Dito, direct sowing ito if I understand. Ito po ay direct sowing Oo, direct sowing ka. Yeah. Yan. Ang basil po kasi ay bare seed. So, ang ginagawa natin is, tinatanggal lang natin yung mga excess. Pwede na tayo mag-transplant ng seedlings. I see. So, kunwari, sir, merong, for example, merong 3 tumubo na seeds, tatanggalin lang natin yung isa. So, ang basil naman po ay pwede siyang 2 heads per cup. So, yun po, ano lang natin siya. Ganun din po ang gagawin natin sa iba. Kasi minsan po, hindi maganda ang germination ng basil, kaya naglalagay tayo ng mas madami kasi compared po sa mga lettuce. Katulad din po nito sa mustasa, pipili lang po tayo ng mas healthy na seedlings. Mura lang naman po ang seeds ng mga mustasa, kaya hindi naman po ito mabigat. I see. Question, kasi banggit mo kanina dito, ito 2. Yes, Di sir. ba pwedeng pag sa lettuce is 2 din siya? Sa lettuce po, hindi po kasi broad ang ano nila, very broad ang leaves ng lettuce. Katulad po nitong, ito po ay Zanado romaine, hindi po pwedeng 2. Patasang malaki kasi, sir, mag-expand siya. So, mag-aagawan sila sa sunlight. I see. So, advisable lang talaga Yes, sir. Sa basil po, pwede po ang 2 heads per cup sa lettuce. Katulad po nitong Zanado ay hindi po pwede. 1 seed per cup lang po siya. Now, in your experience, kasi I understand marami ka na rin mga na-mentor, ganito, ganyan. So, anong mas sinasuggest mo? Yung gumamit ka ng seedling tray, tapos or direct sowing ka. But we're still talking about yung sa hardening. Yes, sir. Yeah. So, mayroong benefits po ang mayroong pros and cons ang ganitong setup. Meron ding pros and cons ng ganitong setup. Kapag ganito ang setup, direct sowing kayo, space ang pinaka problem. So, kailangan nyo ng malaking space para sa mga seedlings. Kapag ganito naman, limited yung isang seedlings, yung area o yung space, pwede yung ganito. I see. So, space po ang kailangan ng mga direct sowing. Space talaga kailangan i-consider. Pag dito naman, kapag busy kayo, hindi kayo makapag-transplant, mag-direct sowing na kayo. Kung dito naman, pag laborious po kasi ang transplant. Correct. I agree. Yan. Kung busy kayo sa trabaho, sa business, mag-direct sowing na kayo kung meron kayong enough space. Kung hindi naman, ay dito kayo sa transplanting talaga. No choice po kayo sa transplanting. And then, yung experience natin dito sa rooftop, mas prepared natin ang direct sowing kasi mas matibay na po sila agad sa init ng araw kaysa sa mga seedlings na ita-transplant natin. I see. But regardless kung aling method ang gamitin, dadaan sa hardening. Yes, sir. Yeah. Kahit po direct sowing, hindi natin paarawan ng full day yung mga seedlings natin agad-agad. So, kailangan gradually exposing our seedlings to sunlight. Ayan. So, wonderful. Hindi po natin agad-agad bibiglayin. Parang tao rin. Pang bata, sir, hindi natin binibiglang maglakad agad. So, ganun din po yung ating mga seedlings. Huwag natin bibiglain. Hayaan lang natin to trust the process, sabi nga po nila, sir. So, dadaan sa seedlings and then, basta sa seedlings, ensure lang natin na matibay sila. Kasi po, katulad dito sa atin, open tayo. We have the prevailing winds, strong winds, like, tulad po dito mga Burmans na, malalakas na, sir, ang mga hangin dito sa taas. Nasa 3rd floor po tayo dito sa Caloocan. Napakalakas ng hangin. So, kailangan, sa hardening pa lang, matibay na yung ating mga seedlings, yung stem nila, palakasin natin. Yung leaves, palakasin din natin. Kasi yung strong heat coming from the sun, malakas din po yan makapagpahina ng ating halaman. Sa kanila. Yes, sir. And then, sa nutrient solution, kailangan ensure nyo din po na sapat yung nutrients na nakukuha ng ating mga plants kahit nasa hardening stage pa lang. Kailangan po ninyo i-practice mismo sa sarili ninyo kung ano ba yung the best procedure for your garden. Hindi po tayo na makikinig sa iba. Basta we are the boss of our garden. So tayo mismo mag-experiment to learn by ourselves para alam na natin yung the best na pamamaraan sa sowing of seeds nito sa hardening hanggang sa paglipat natin sila sa mismong
growing ano nila, system growing nila. area, Oo. growing system nila. Mm. So yun po I yung see. ating hardening. Wonderful. So So, yeah. So, there you have it. I guess we've learned everything na we have to when it comes to the hardening stage ng mga halaman. Miss Christina, again, thank you so much ha. Sorry for the short notice ha. Okay lang As po. usual, as always, you've been very helpful and supportive sa Ayan. aming So sa you're aming welcome, mga sir. You're ginagawa. welcome, NutriHydro. So yeah. So guys, pag-usapan na natin yung susunod na topic sa next episode. Okay? Ayan. Thank you. Thank you and happy growing everyone Of from course. Caloocan City. Yes. Thank you.